Masayang ikinuwento ni Coach Tim Cone ng pagsama o presensya ni Kai Sotto sa practice ng Gilas, Pilipinas matapos ang hindi nito pagsama sa mga nakaraang window ng qualifiers. Ibinahagi rin ito ang participation ni Justin Arana sa practice ng pambansang koponan at ang ilan nating mga kababayan muling ginisa ang SBP, bunga ng isyu sa pambansang koponan. Partikular na sinilip nila ang programa at palakasan system umano sa pamunuan. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Tila walang pagsidlan ng kaligayahan si Coach Tim Cone nang ibahagi sa media ang pagtugon ni Kai Sotto sa panawagan na samahan sila sa nalalapit na bakbakan. Sa inilabas na report, ibinida muli nito ang pagiging game changer ng kanyang paboritong sentro na matagal ding nawala sa hanay, bunga ng umano'y commitment niya sa ibang bansa. Yan ang laman ng kanyang pahayag sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Maganda yung unang araw ng ensayo, lalo na dahil nakasama namin si Kai Sotto sa practice at pansamantala niyang isinantabi ang kanyang schedule para makapaglaro para sa amin sa FIBA window. Gaya ng sinabi namin, do or die situation na to at napakasaya namin na tumugon siya sa panawagan. Walang duda na game changer siya para sa amin. Pakiramdam ko, mas gumaling rin akong coach ngayong kasama na siya dito sa team. Alam nyo, malaking development talaga to para sa Gilas, Pilipinas. Matapos ang mga naunang pagdududa kung makakasama ba si Kai sa window dahil sa mga commitment niya sa US at sa plano niyang NCAA route, nakasama na siya sa unang araw ng ensayo at mismong si Coach Tim ang nagsabi na pansamantala niyang isinantabi ni Kai Sotto yung kanyang schedule para tumulong sa national team. Malaking bagay ang timing na to mga playoffs dahil nasa 2-4 ang Gilas at kailangan talagang bumawi sa fourth window or dito sa second round laban sa Jordan at Iran. 4 na sunod na talo ang Pilipinas sa qualifiers Kaya hindi na ito yung sitwasyon na pwedeng mag-experiment ng gusto si Coach Tim Cone at dito mararamdaman yung impact ni Kai Sotto mga playoffs. Sa pagkawala ni Kentin Millora Brown at Mike Phillips para sa window na to, mas kailangan ng Gilas ang dagdag na laki at presensya niya dito sa loob. Si Kai na sa 7-foot range, magbibigay siya kay Coach Tim Cone ng isang legitimate big man na pwedeng gamitin sa depensa, rebounding at interior offense at makakatulong para hindi puro Junmar Fajardo at AJ Edu ang aasahan sa frontline. Lalo na ngayon magre-retiro na si Junmar. Kaya naiintindihan natin kung bakit sinabi ni Coach Tim Cone na game changer si Kai Sotto at mas gumaan ang pakiramdam niya bilang coach nang mapasama siya dito sa practice. Pero hindi ibig sabihin nito mga playoff, si Kai lang yung solusyon sa problema ng Gilas. Sa kasalukuyang kasi sitwasyon, malaking peraso talaga siya sa puzzle. Walang duda yan. Pero ang pinakamahalaga sa ngayon mga playoffs, hindi na usapan kung sasama ba siya. Nasa ensayo na siya at may humigit kumulang 10 araw pa sila yung Gilas para ihanda ang sarili bago ang crucial na laban kontra Jordan. Kung nakabalik na si Kai Sotto, dahilan para maging masaya si Coach Tim Cone. Kinumpirma din ito ang presensya ni Justin Arana ng Converge sa nasabing practice. Matatanda ang itinutulak ni Coach Delta Pineda si Arana para maging isa sa roster ng Gilas nitong mga nakaraang linggo lamang. At ngayon, base sa pahayag, kabilang siya sa practice pero hindi pa sigurado sa spot. Yan ang laman ng report ng Fast Break. 15 kami sa practice kasama si Justin Arana. Pahayag ni Gilas coach or head coach Tim Cone sa fast break sa pamamagitan ng Viber message noong Lunes ng gabi. Ang 6'5" na forward center ay nadagdag sa masikip na grupo ng mga big men na naglalaban para sa pwesto sa lineup para sa mahalagang qualifying window. Kasama rin sa Gilas pool sila Justin Baltasar, teammate ni Arana sa Converge, veteran na si Junmar Fajardo, Jet Troy Rosario, AJ Edu, Carl Tamayo at Kai Sotto. Walang duda mga playoffs, malaking bagay ang confirmation ni Coach Tim Cone na kasama na sa practice si Justin Arana, di ba? Matagal na rin siyang tinutulak para mabigyan ng pagkakataon sa pambansang koponan At ngayon, nasa actual training na siya. Pero syempre, hindi ibig sabihin na itong mga playoffs, siguradong kasama na siya sa final roster. Doon pa rin tayo makakakuha ng malinaw na sagot kapag inilabas na yung final 12. So, mas nagiging interesting yung kanyang pagkakataon dahil wala si Mike Phillips at si QMB dito sa window na to Si QMB nagpapagaling matapos yung surgery base sa pagkakaalam natin. Habang si Mike Phillips naman, meron siyang family commitment kasi nga dadalo sa kasal ng kanyang kapatid na si Ben. So dahil dito, mas lumit yung option ni Coach Tim Cone sa frontline at mas may dahilan para pag-isipang mabuti ang paggamit kay Justin Arana. So kung makakapasok si Arana, magandang compliment siya kay Kai Sotto. Hindi naman kailangan pareho silang maging primary offensive option Maaaring gamitin si Kai bilang pangunahing interior presence dahil sa kanyang size.
Habang si Arana, pwedeng maging mas physical na big, rebounder at defender na tutulong sa pagprotekta sa paint. Ang pagkakaroon ng dalawang malalaki at magkaibang estilo ng big man ay maaaring magbigay kay Coach Tim ng mas maraming lineup combinations. Kaya para sa akin, malaking pagkakataon ni Arana na makapasok dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng Gilas. Pero kailangan pa rin niyang patunayan sa practice na kaya niya makipagsabayan sa competition sa frontline. Hindi sapat na matagal siyang hinihingi ng fans o dati na siyang itinutulak ni Coach Delta Pineda. Ang final decision talaga, ibabase pa rin yan sa kung sino ang pinaka-effective para sa Jordan at Iran. At kung maipakita niya na kaya niya maging physical sa depensa, kumuha ng rebounds at samahan si Kai Sotto sa loob, maaari siyang maging mahalagang surprise piece ng Gilas dito sa window na to. Muli namang binanata ng ilan nating mga kababayan ng SBP, bunga ng usapin sa hanay ng Gilas, Pilipinas. Partikular na tinukoy nila ang panandaliang programa at walang long-term plan, kasabay ang paggastos ng ibang bansa sa mga player nito at palakasan system umano sa pambansang koponan. Yan ang laman ng pahayag ni Anonymous sa comment section ng Playoffs sa Playoffs YouTube channel. Ang SBP, temporary lang yung program. Walang long-term para manatiling top sa basketball. Ayaw gumastos, binabarat ang mga players, gusto sila lang yung kumita. Yung ibang bansa, ginagastosan talaga ang basketball program nila. Nagiging palakasan kasi sa SBP. Yun ang hindi nakikita ng SBP. Malungkot pero totoo. Well, may point din naman yung netizen sa sinasabi nila na kulang sa long-term planning ang Gilas program. Pero hindi rin dapat agad sabihin na lahat ng problema ay dahil sa palakasan o ayaw gumastos. Mas magandang tingnan kung paano talaga binubuo yung programa, paano pinaplano ang player development at kung bakit paulit-ulit na nagkakaroon ng problema sa availability ng mga pangunahing player. Isa sa pinakamalalaking hamon ngayon ay hindi lang kakulangan sa talent, kung hindi kung paano mapapanatiling available yung mga top players natin. Marami sa ating mga players ang nasa Japan, nasa Korea, or nasa US at may kanya-kanyang kontrata at commitment, di ba? Kaya kapag may FIBA window o Asian Games, hindi laging kumpleto yung roster. Dito nagiging mahirap bumuo ng chemistry at consistent na sistema ang Gilas Pilipinas. Totoo rin na mas lumalakas na ang ibang Asian countries. Hindi na pwedeng umasa ang Pilipinas sa natural na talento at reputasyon. Kailangan ng tuloy-tuloy na grassroots development, maayos na national team program, at malinaw na plano kung paano haharapin ang mga liga sa ibang bansa na mas kayang mag-alok ng malaking pera sa mga players. Pero kung may dapat pagtuunan ng pansin ng SBP, yun siguro yung consistency at long-term direction. Hindi sapat na maghahabol tayo kapag may tournament na at saka lang bubuuin ang pinakamalakas na possible lineup.